Guys, magandang gabi. May isi-share lang ako tungkol sa acid reflux. Di ba sinabi ko, ang acid reflux ay isang kondisyon na ito ay reaksyon. Reaksyon ng katawan, reaksyon ng ating kalusugan. Hindi siya sakit. Kain muna ako ng KitKat. Kita ko sa ref, may mga tsokolate pa pala doon. Pasensya na doon sa mga may inggit kasi marami ang takot kumain ng tsokolate. Tsokolate is a number one trigger sa acid reflux, sa GERD, kung may GERD ka. Kung wala ka ng GERD, huwag mo rin panatiliin na laging kumakain ng tsokolate. Kasi nga, number one trigger to. Tulad na sinabi ko, ang acid reflux, hindi sakit. Ito ay reaksyon. Kung kakain ka na madalas ng tsokolate, dahil ito yung number one na trigger, posible na bumalik yung GERD mo. Magka-GERD ka ulit. O kung wala ka pang GERD, posible na magka-GERD ka. Ano ka ba yung mga bawal? Ano yung hindi bawal? Ano yung nakaka-trigger? O ano yung dahilan kung bakit ka magkakaroon ng acid reflux? At kapag ka may acid reflux ka, at palagi ang may acid reflux, posible na ito ay humantong sa pagkakaroon ng GERD. Kapag may GERD ka, yun yung hirap na nararanasan. Ito, may nakita ako dito na comment dito sa aking vlog. Ito, problema kapag may GERD. Mga idol. Problema ito kapag may GERD. Yan. Bakit? Kasi merong isang uri na nararanasan at nararamdaman na may mga GERD. Na ang dahilan ay ang ating pag-iisip. Ako, nakwento ko yan sa vlog na naibigay ko na. Doon sa vlog ko na ano nga ba ang dahilan ng panginginig o pangangatal? Yan. Nag-comment si 23 hours ago. Wala pang isang araw. Shout out kay Jessie 2D. Yan. Comment siya. Dalawa to KitKat. Di ko yung habing bawal ang kumain ng kahit ako nga na naghihirap na sa GERD nung mga nakaraang panahon. Kumakain pa rin ito. Pero dapat matuto ka sa pagkain ng mga nakaka-trigger. Kalimitan sa mga nakaka-trigger yung mga masasarap na pagkain. Kaya, yun yung dahilan kung bakit mahantong tayo sa pagkakaroon ng GERD. Kasi dahil nga sa masarap, palagi ang natin gagawin. Masarap eh. Uulit-ulitin natin dahil masarap nga. Kakaroon tayo ng addiction. Dahil sa masarap na yan, sisirain ang ating kalusugan, hindi lang GERD. Marami. Tsokolate, napakaraming sakit ang makukuha natin dito. Ba't natin ginagawa? Ba't ko kinakain? Masarap nga. Masarap nga. Pero kailangan may limitasyon tayo. Kailangan may control tayo sa ating sarili. At kailangan alam natin ang gagawin natin. Katulad ko mamaya,
meron akong, alam niyo naman na meron akong tea na iniinom yung detox. Magdi-detox ako. Kailangan ilabas natin yung ano. Dila lang naman, mga idol. Dila lang naman ang makikinabang. Kasi, nakakasense ng lasa, yung dila natin, ng masarap o ng pangit na lasa. Dahil masarap na lasa, inuulit-ulit natin. Benepisyo yun para sa sensation natin. Kaya paglampas sa dila, kailangan ilabas na rin natin. I-detox na rin natin. Kasi hindi siya maganda naman para sa ating kalusugan. Ito yung sabi ni Jessie 2D. Ito nga yung kinoment niya dun sa isang vlog ko na ano nga ba ang dahilan ng panginginig o pangangatal. Ako din po, takot ako lumabas. Lagi na lang akong nakakakulong sa kwarto. Hirap matulog, nanginginig ang katawan ko. Yun yung nagiging problema. Sabi ko nga, nagkakaroon tayo ng konting problema sa ating isipan. Yung takot. Ito na yung anxiety, mga idol. Kakaroon tayo ng anxiety na sa bawat kinikilos, ginagalawan natin, sa mga bawat galaw natin, may takot na kung ano mangyayari sa atin. Niisip natin na masama yung magiging reaksyon ng bawat atake sa atin. Kaya limitado. Diba doon sa kwento ko, kung nung panahong madaming hindi ko nagawa na pangarap ko sa buhay. Kaya nga patuloy yung pagbibigay ko ng kwento, pagbibigay ko ng vlog, paghihikayat na linisin ang ating katawan sa pamamagitan ng pag-detox, at palakasin na resistensya sa pamamagitan ng tamang nutrition. May mga vlog na akong nakita na kung ano yung nakakagaling na gamot. Hindi tatalab yung mga magagaling na gamot niya, magagaling na pumigil sa ating mga nararamdaman hanggang madumi ang ating katawan. Hanggang mahina ang ating resistensya habang hindi tayo nasusuplihan ng tamang nutrition sa ating katawan. Nasabi ko yan dahil karanasan ko. Dahil panahon ng katulad niyo akong umabot na mahigit 30 years na pinapahirapan ako. Pero isang mata, pagdating isang naikore ko, hindi na ako. Naging okay ako. Pero sabi ko nga, hindi madali ang maging okay. Hindi dahil kumain ka ng nutrition, na tamang nutrition, gagaling ka na agad. Ako nasa 2 taon ata ako mahigit. Tinuloy-tuloy ko lang. Nung una, akala ko walang pagbabago. Basta, tuloy-tuloy lang. Ganun din naman, kakain din naman ako sa pag-detox, hindi. Pag nag-detox ka, uminom ka ng pag-detox, magaling ka na. Hindi. Hindi ganun. O malinis na yung katawan mo, hindi. Isipin mo, ilang taon ka na? Gaano katagal mong dinuduman ang sarili mo? Di minsan ba nakapag-detox ka? Di minsan ba nalinis mo ang katawan mo? Baka hindi. Kaya hindi kakayanin yan ng isang inuman, isang linggong inuman, taon yan. Taon. Kailangan marunong ka rin magtiyaga. Kung gusto mo sabi nga, dahil sa pagtitiyaga, may nilaga. Kasabihan niya, kung gusto mo makamtan yung hinahangad mo, patient, magtiyaga ka. Pagtiyagaan mo. Wala namang sa buhay na hindi nagtatiyaga. Na swerte sa buhay na hindi nagtatiyaga. Lahat yan, yung mga mahihirap na mayaman na ngayon, nagtiyaga sila. Tanong mo, pakwento mo sa kanila. Nagtiyaga sila para maabot nila yung kanilang hinahangad. Ganun din tayo may sakit. Yung share ko, ngayon lang nangyari. Fresh na fresh. Ngayon ay January 8,
Ngayon ay January 8. Meron akong isang kapatid, yung bunso namin kapatid, nanganak. First baby nila. Kinasal yung kapatid ko, panahon na may COVID. Kaya walang magandang kasalang naganap. Kasi COVID, umatan lang nung kasalan, ako at saka isa kong kapatid, magulang namin, hindi naka-attend. Magulang ng bayaw ko, hindi din naka-attend, babae yung kapatid namin eh. Pagkatapos ng kasal, hiwa-hiwalay na lahat. Kasi may COVID nga. Kung di ako nagkakamali, hindi ko alam kung 2018 o 2019 yun eh. Hindi ako nagkakamali, nasa 5 taon na o higit. More or less 5 years. Ngayon lang sila nagkanak. Nakadalawa na ako, tama na. Ang dami yan sa bahay. Ang dami. Dala ni Mrs. yan, galing Hong Kong pa. Tagal na, 2 buwan na. Try magkaanak yung mag-asawa pero hindi agad mabiyayaan. Ngayon, nagkaroon. Thanks kay Lord, nadagdagan ng blessing ang aming pamilya. Nagkaroon kami ng isa pang kapamilyang bago. Dahil sa excitement, siguro hindi nagtutulog na maganda yun. Yung bayo ko. Kasi magkakaanak sa tagal na hinintay. Ngayon, lalabas na. Makikita na niya. Excited. Tsaka, nangangamba, syempre. Kahit ako naman, nung nagkaanak ako, una at pangalawang anak, 2 kasi yung anak ko. Hindi ko din may paliwanag yung nararamdaman ko, yung takot, yung saya, naghalo-halo yan. Wala siyang girl. Wala siyang girl. Pero sinisikmura siya, nagbo-blow siya ng nagduduwal, Ganun yung reaction sa kanya dahil sa excitement o kaba, ganun yung tao. Kahit wala, nag-acid reflux. Kaya sabi ko, reaction yan. Hindi lang sa kinakain. Number 1 kasi, yung stress. Kasi pagka mayroon kang excitement na ganyan, meron kang iniisip, meron kang kinatatakutan, meron kang... Kasi sabi ko, hindi lang ang lungkot ang nagiging problema, kahit yung sobrang saya. Sobrang saya. Di ba mayroon sa sobrang saya inaatake? May masamang reaction minsan ang katawan natin, ang puso natin, ang mga buong katawan natin sa mga nangyayari sa ating emotion. Yun, naranasan niya yun. Wala siyang GERD, pero meron siyang acid reflux. Kaya sabi ko, ang acid reflux, hindi yan sakit, reaction yan. At ang sakit, kapag ka nagtuloy-tuloy na pinapahirapan ka ng reaction ng katawan mo, ibig sabihin, merong mali. Ano yung mali? Hanapin mo yung mali. At pag nakita mo yung mali, ano ang dapat gawin dun sa mali? Yun yung gusto kong ituro lagi sa inyo. Kasi sa karanasan ko, yung mali, hindi ko alam. Umaasa ako sa doktor kasi sila yung nag-aral tungkol sa larangan ng medisina. Pero gumaling ka na ba? Ako talaga, pinahirapan ako. Sorry sa mga doktor, pero siguro tama yung ginagawa nila, tama yung mga gamot, pero siguro kulang sa paliwanag. Kulang sa paliwanag sa pasyente. Dahil siguro madaming pasyente, totoo, tama yung binibigay na gamot kasi pinag-aralan naman ng siyensya yung gamot na makakatulong dahil doon sa kakulangan. Ang katawan natin nagre-react hanggang sa nagkakaroon ng damage.
nagre-react siya sa mga ginagawa natin, sa mga kinakain natin. Hanggang sa nagkakaroon ng damage, nagkakaproblema, may humihina, may... Basta ganun. Yun. Para mapunan niya, para ma-recover, kailangan ng gamot. Ngayon, kapag may gamot, pero patuloy pa rin yung naninira sa kalusugan mo, bali, tatapalan mo yung parang parang isang interior, dumaan sa isang gulong, baka di alam ng iba yung interior isang gulong. Yung isang gulong dumaan sa nakatayong pako, nabutas. Nabutas. May mga pako nagkalat sa karsada. Siguro mga 1 kilometrong karsada, puro pako. Nabutas. Anong gagawin? I-vulcanize yung gulong. Ngayon, pag na-vulcanize ang gulong, okay na ulit siya. Magagamit mo na ulit siya. Tumakbo ulit. Pag arangkada sa karsada, pako ulit yan. Butas ulit. Ganun, pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang yung problema. Kaya dapat, inaalam mo, nabutas to, nakabutas? Pako. Nasaan yung pako? Yung badadaan natin, wala ng pako. Dapat clean. Linis. Ngayon, kung alam mo, may mga pako pa pala, nakikita mo, linisin mo. Huwag mong hayaang naandun yung pako. Kaya sabi ko, kilalanin, alamin. Linisin mo, pag malinis na yan, pag na-vulcanize na yung naremedyohan na yung problema, na-vulcanize na, tumakbo ka na, makakarating ka na sa pupuntahan mo. Bakit? Kasi malinis na, wala nang sisira ng gulong mo. Ganun din yung sakit. Kung patuloy kang magpapagamot nang hindi mo linilinis ang sarili mo, katawan, yung kasing dumi na nasa katawan mo, yun ang sumisira sa kalusugan mo. Kapag ka nalinis mo na yun, syempre dapat palakasin mo na parang gulong. Nung ma-vulcanize mo, hahanginan mo. Dahil kung hindi mo hinanginan, hindi mo pa rin siya magagamit kahit na-vulcanize na. Kahit na uminom ka ng gamot, gumaling ka sa gamot, hindi mo pa rin siya hindi ka pa rin magiging okay. Kasi mahina ang katawan mo at kulang sa resistensya kasi madumi yung katawan mo. Kailangan malinis yung katawan at bigyan ng magandang nutrition ang kailangan ng ating katawan.